Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Mama, huwag mo po akong iwan dito. Halos lumuhod na si Charles sa harap ng ina habang umiiyak. Pinipilit niyang kumapit dito kahit na halos ipagtulakan na siya ng ina sa madre na siyang kukuha sa kanya. Pinipilit siyang aluhin ng madre at tuluyan ng kuhanin sa ina para lalo na siyang hindi masaktan. Pero ayaw niyang bumitaw kahit ramdam niyang tila wala itong pakialam sa kanya at hindi siya mahal. Hindi niya pa rin gustong malayo rito. Pagkatapos ng lahat, ina niya pa rin ito. Pumasok ka na, Charles. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Mas mapapabuti ka kung dadalhin kita dito. Galit ang boss nito pero hindi magawang tumingin sa kanya. Umiling siya. Pero mama, anak mo ko. Huwag mo kong pabayaan. Huwag mo kong iwan. Hindi kita gusto. Hindi mo pa ba nararamdaman niyon? Magiging masama lang lalo ang buhay mo kung magpapatuloy kang sasama sa akin. Hindi. Hindi ako naniniwala na ganoon. Ayokong maniwala na ganoon. Was, ganito ang paniwalaan mo, Charles. Humarap na sa kanya ang ina. Namumula ang mukha nito. Hindi nga lang niya mawari kung dahil ba iyon sa naiiyak ito dahil iiwan siya nito o iyon ay dahil sa galit na ayaw niyang makinig dito. Magiging masama ang buhay ko kapag kasama kita. Habang kasama kita, lalo lang ako maghihirap. Hindi ko kailangan ng isang bata na sasabit-sabit sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Ikaw ang malas sa buhay ko. Naiintindihan mo ba? Malas ka? Simula nang dumating ka sa buhay ko, dumalang na ang mga proyektong dumarating sa akin bilang modelo. Dapat ay inasahan ko na yun. Hindi maganda para sa mga modelo ang magkaroon ng isang anak. Sa pagbubuntis ko sa iyo, nasira ang inaalagaan kong katawan para sa career ko. Sa una pa lang naman dapat hindi na kita binuhay. Mrs. Nagsimula na makialam ang isa pang madre. Mukhang hindi nito nagustuhan ang mga pinagsasabi sa kanya ng ina. Pero hindi tumigil ang kanyang ina sa paglabas nito ng saloobin. Ang akala ko ay nakapulot na ako ng ginto nang makilala ko ang walang hiya mong ama. Pero trinato niya lang ako na basura. Napakawalang hiya niya. Hindi iyon ang unang beses na naglabas kay Charles ng saloobin ng ina. Sa edad niyang 7 taong gulang, pakiramdam niya ay masyado na siyang mulat sa buhay dahil na rin dito. Hindi maganda ang turing nito sa kanya. Hindi ito isang normal na ina. Madalas na umiiwi itong lasing at sa tuwing lasing ito, palagi nitong sinasabi kung gaano kasama ang kanyang ama. Na dahil raw rito, nasira ang buhay nito. Minahal kasi ito ng husto ng kanyang ina pero ibinasura lang sa huli. Nang malaman na buntis ito sa kanya, ni hindi man lang nagbigay ng naisin na pakasalan ito o panagutan. Basta na lang daw ito pinalayas ng ama sa buhay nito. Tuwing lasing din ng ina, madalas ay sinasaktan din siya nito. Ngunit sa kabila ng lahat, ayaw pa ring iwan ni Charles ang ina. Ina niya ito. Sa kabila ng lahat, gusto niyang maniwala na pwede itong magbago. Ngunit mukhang nagkamali siya. Halos ipagtabuyan siya nito sa bahay ampunan na iyon. At kagaya niya, hindi na rin kita gusto, Charles. Hindi ko na kaya. Habang lumalaki ka, pakiramdam ko'y mas lalo ko nilalayuan ng grasya. Malas ka sa buhay ko. Malas! Mama. Nanghihina si Charles sa mga sinabing iyon ng ina. Masyado siyang nasaktan. Nang dahil doon, unti-unti na siyang napabitaw dito. Goodbye, Charles. Yun lang at nang makabitaw siya dito, nang tuluyan ay lumayo na ito sa kanya. Naibigay na nito sa mga madre ang mga papeles niya kanina kaya wala nang problema talaga kung iiwan siya nito doon. Sinubukan siyang aluin ng madre. Tahan na iho, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan dito.
Hindi pa rin mapigilan ni Charles na humikbi. Napakasakit pa rin ang lahat. Mahal niya ang kanyang ina sa kabila ng masamang ginagawa nito sa kanya. Ito lang ang pamilya niya. Ito ang kasakasama niya simula bata siya. Kung hindi siya mahal nito, hindi ba dapat ay matagal na siya nitong ipinaampon? Pero hinayaan siya nitong mabuhay sa poder nito sa loob ng 7 taon. Hinawakan ng isa pang madre ang kabilang kamay ni Charles. Sinusubukan siyang aluin ito. Napapikit si Charles sa ginawa ng madre at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dahilan kung bakit siya nagkaganoon. Sinaktan ka niya? Wika nito nang makita ang pasa sa kanyang kamay. Itinago ni Charles ang kanyang mga kamay. Wala po ito. Tumiim ang bagang ng madre, pero pagkatapos ay lumambot din ang mukha nito. Magiging maayos ang lagay mo dito. Susiguraduhin ko yan. Sinubukan pang yakapin ng madre si Charles na para bang gusto nito iparamdam sa kanya na totoo ang sinasabi nito. Sandali pa na nag-alinlangan si Charles pero tinanggap din niya ang yakap. Nagustuhan niya ang pakiramdam pero hindi niya magawang mailang. Lalo na at pagkatapos siyang yakapin nito ay hindi niya nagustuhan ang nabasa sa mga mata nito at ng isa pang madre na kasama nito. Awa. Nangiyain siya ng mga madre na pumasok na sa loob ng ampunan. Ganoon din na nakita niya sa mga mata ng batang mukhang pinapanood pa yata ang naging drama sa labas nang iwan siya ng kanyang ina. Lalong sumama ang pakiramdam ni Charles dahil doon. Hindi niya gustong kaawaan siya. Naalala niyang iyon na lamang palagi ang reaksyon na nakikita niya sa mga kapitbahay nila sa tuwing nakikita ng mga ito na sinasaktan siya ng kanyang ina. Kaysa ang kaawaan din ng sarili niya, nahihiya pa siya kapag nakikita niya ang awa sa mga mata ng mga ito. Welcome to Sweet Angel. Ako nga pala si Philip. Pagbati sa kanya ng isang lalaki na sa tansyan niya ay kaedad lang niya. Ako naman si Vladimir. Wika ng kasakasama ng lalaki. Nagpakilala din ang ilan sa mga batang pumaliki dito. Kumunot ang noo ni Charles sa tila masaya pang aura ng mga ito sa kabila ng nakita niyang awa kanina sa mga mata nito. Pagkatapos ng nasaksihan sa labas ng pamimigay na lang basta sa kanya ng ina. Alinlangan na tinanggap niya ang mga pagpapakilala. Mukhang mababait naman ang mga ito pero hindi pa rin gusto ni Charles ang pakiramdam. Hindi pa rin nawawala ang sama sa kanyang pakiramdam. Tumatak sa kanya na ang mga batang dinadala lamang sa mga ampunan ay mga batang ulila. Mga batang nawawala o hindi kaya ay namatay ang mga magulang. Hindi siya ganoon. Buhay pa ang kanyang ina. Iniwan lang siya. Maaring buhay pa rin ang kanyang ama pero dahil sa sakim na pag-iisip ng ina, mas pinili nitong huwag siyang ibigay rito. Kahit ang ipakilala sa kanyang ama ay hindi rin ito ginusto. Kahit ngayong ginusto nitong basta na lang siya alisin sa buhay nito. Napakasama ng pakiramdam ni Charles. Napakasakit. Hindi niya gusto ang nararamdaman. Bakit siya ginanito ng kanyang ina? Tinitiis naman niya ang lahat ng galit at pananakit nito. Manatili lang siya sa piling nito. Oo, mahirap at aaminin niya na naapektuhan din siya ng malaki sa pananakit na ginawa nito. Pero sa kabila ng lahat, ina niya pa rin ito. Ito na lang ang kanyang masasabing pamilya. Ayaw naman niyang mawalay rito. Pero pagkatapos ng lahat ng galit, sakit at mga pananakit, nagawa lang siya nitong iwanan. Pakiramdam ni Charles ay naaawa na rin siya sa sarili. Pero hindi. Ayaw niya maging ganoon. Ayaw niyang maramdaman na ganoon siya. Maghiwalay na tayo. Hindi mapigilan ni Charles na hindi makiusyoso sa nangyayari sa paligid niya, lalo na't hindi naman kalakihan ang bahay na tinutuluyan niya sa ngayon. 3 buwan pagkatapos niyang dalhin sa Sweet Angel Orphanage ay nagsimula ang mga nagtangkang umampun sa kanya. Ang una nagtangkang umampun sa kanya ay middle age na negosyanteng mag-asawa. Kilala ito ng mga madre sa mga ampunan kaya naging madali dito ang ipagkatiwala siya. Nang makita daw siya ng mga ito ay instantly nagustuhan siya ng mga ito. Gusto din ito ni Charles. Mukhang mabait ang mga ito. Ngunit bago pa man maasikaso ang pag-ampun sa kanya, namatay ang dalawa sa isang car accident. 6 na buwan pagkatapos noon ay siya namang pagdalaw ng mag-asawang De Los Reyes. Okay naman ang mga ito pero hindi kagaya ng una nag-ampun sa kanya. Hindi agad ito pinagkatiwalaan ng mga madre. Bago lang kasing dumalaw ang mag-asawa at gustong siguraduhin ng mga madre na maayos siyang maaalagaan ng mga ito.
Itinuturing siya ng mga itong espesyal na kaso dahil na rin sa mga pinagdaanan niya bago siya dalhin sa ampunan. Dahil doon, binigyan ng trial period ng mga madre ang mag-aampon. Sa loob ng 3 buwan ay titira siya sa bahay ng mga ito para makita kung magiging maayos ang lagay niya roon. Linggo-linggo din siyang binibisita ng mga madre para tingnan kung ano ang nagiging lagay niya sa mga ito. Sa una ay maayos naman ang mag-asawa sa kanya. Mabait ang mga ito sa kanya. Inaasikaso siya. Maayos ang buhay niya sa mga ito. Pero ilang linggo bago matapos ang trial period, halos araw-araw ay nag-aaway ang mga ito. Hindi nagkakasundo. Palaging galit ang mga ito, lalo na si Mr. De Los Reyes. Minsan na sinabihan pa nito na masamang babae ang asawa nito. Siguro nga dapat na maghiwalay na tayo. Wala kang kwentang asawa. Inutil. Baog! Sigaw naman ni Mrs. De Los Reyes. Nakatikim ito ng malutong na sampal sa asawa. Pinagsisisihan ko na pinakasalan kitang babae ka. Pagkatapos ng matinding pag-aaway, ibinalik siya ng mga ito sa ampunan. Parehong desisyon iyon ng dalawa. Kagaya noong unay nasaktan din si Charles. Napalapit na siya sa dalawa. Ilang buwan din sila na nagsama. Isama pa na umasa siya na kagaya ng sinabi ng mga madre, magiging maayos ang buhay niya sa ampunan. Magiging maayos siya. Pero bakit ganoon na nagiging buhay niya? Tila siya nagiging isang laruan, pinagpapasapasahan. Nagulat ang mga ilan na kasamahan niya sa ampunan nang malamang hindi na naman naging matagumpay ang pag-ampun sa kanya. Hindi rin nakaligtas kay Charles ang narinig niyang pinag-usapan ng 2 batang babae na halos kasing edad lang din niya. Hindi niya masasabing kasundo niya ang mga ito. Bihira siya makipag-usap sa mga bata doon. Kung may kinakausap man siya, yun ay ang mga kasamahan niya sa kwarto na mga lalaki. Hindi niya gustong mapalapit pa sa iba. Bakit siya palaging ibinabalik? Masama siguro siyang bata. Hindi ba't hindi nga siya nakikipaglaro sa iba? Sumasama nga siya kina Philip pero madalas tahimik lang siya. Baka nga. O baka naman malas talaga siya. Hindi ba't yun ang sinabi ng kanyang ina noong iwan siya dito sa ampunan? Malas siya kaya ginusto siyang iwan. Minalas din siguro ang mga tao nag-aampon sa kanya kaya siya ibinabalik. Hindi pinansin ni Charles ang narinig na usapan. Nagtuloy-tuloy siya sa kwartong tinutuluyan niya sa ampunan. Doon ay nakita niya agad ang mga kasamahan niya sa kwarto na sina Philip, Adam, James, Ethan at Vladimir. Nagulat ang mga ito na makita siya. Nag-usisa ang mga ito pero hindi niya pinansin ang mga ito. Sa halip, kumuha siya ng papel at doon ay nagsimulang magpinta na para bang sa pamamagitan noon ay mailalabas niya ang kanyang nararamdaman. Ginamit niya ang watercolor na ginamit nila sa eskwelahan. Maganda sana, kaya lang, ang didilim naman ng mga kulay na pinili mo, Charles. Wika na James. Lumapit ito sa kanya at tiningnan ang ginagawa niya. Huwag mo akong pakialaman. Sigaw niya dito. Nalaman na namin ang nangyari sa'yo. Alam namin na nasasaktan ka kaya ganyan ka. Pero huwag kang mag-alala. Nandito lang naman kami palagi sa tabi mo. Sama-sama tayo. Hindi ko kailangan ng kahit na sino. Sigaw ulit niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, gusto nang maniwala ni Charles sa mga sinasabi sa kanya ng mga batang babae. Malas nga siguro siya. Mas mabuti na ngang ilayo na lang niya ang sarili sa iba. Pero hindi nagpapigil ang mga ito. Niyakap pa siya ni Adam. Huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. Magiging maayos din ang lahat. Yun din ang sinabi nila, sister. Pero ano nangyari sa akin? Iniwan ako ng ina ko. Namatay ang unang dapat ay mag-aampun sa akin at ngayon, ibinalik na naman ako sa ampunan. Malas na siguro ako. Malas. Huwag mong isipin yan. Kahit din naman kami, iniisip na parang ang mamalas namin. Sino ba naman na may gustong manatili sa ampunan? Kahit maganda ang turing sa atin dito, syempre, maganda pa rin na may sarili tayong pamilya. Pero kahit isa ni wala nga magtangka na mag-ampun sa akin. Pero ayaw kong mawala ng pag-asa. Darating din ang araw na masasabi nating magiging maayos din ang buhay natin. Si Ethan ang nagsalita. Natigilan si Charles. Tumingin siya sa mga ito. Napakunot ang noo niya. Hindi man kasing sama nang nangyari sa kanya ang mga nangyari sa mga ito. Pare-pareho din silang naiwan. Naiwan ang kanilang mga pamilya.
pero tila hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga ito. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa mga tao, Charles. Hindi lang ikaw ang natatanging bata sa mundo na dumaranas ng hirap. Si Philip ang nagsalita. Matagal lang siyang nakatitig sa mga ito. Hindi niya gustong tanggapin ang sinasabi ng mga ito. Hindi na niya kaya. Masyado na siyang nasaktan. Ngunit kahit ganoon, isa lang ang kayang gawin niya sa ngayon. At yun ay ang pagtanggap ng pagpasok ng mga ito sa buhay niya kahit papaano. 9 na taong gulang si Charles nang may mga dumating na bigating bisita sa Sweet Angel Orphanage. Lahat ay masaya. Tila umaasam na mapipili na maaampon ng mga ito. Pero hindi si Charles. Sa kabila ng pagtanggap niya kina Philip bilang kanyang mga kaibigan, hindi na rin niya gustong umasa muli pa na magiging maayos ang lahat. Na balang araw may mag-aampon din sa kanya ng matagumpay, kagaya ng kagustuhan ng mga kaibigan niya. Maayos na siya sa Sweet Angel. Hindi na niya kailangan ng mga aampon pa. Natuto na siya dati. Mas gusto niyang nandoon na lang siya sa Sweet Angel. Mababait naman ang mga tao doon. Masaya na siya sa buhay niya. Kaya naman ngayong araw, sa halip na makisali sa mga activity para lalong makilala ng mga foreigner na may balak daw na mag-ampon, pinili niyang magkulong na lang sa kwarto at doon ay gumuhit at nagpinta na siya ng paborito niyang ginagawa. Ayon sa mga madre at kasamahan din niya sa orphanage, malaki daw ang talento niya sa pagguhit at pagpinta. Proud ang mga ito sa kanya at nang dahil doon, madalas din nakadisplay sa lobby ng orphanage ang gawa niya. Hindi iilang tao ang nakakapansin noon. Nang dahil din doon, mas marami ang nagka-interes sa kanya. Meron kasi siyang kakaibang talento. Pero sa tuwing na ay umaayaw si Charles, madalas siyang nagdadahilan sa mga madre dahil na rin sa mga naging karanasan niya noon. Hindi naman siya pinipilit ng mga ito at hinahayaan na lamang sa gusto niya. Hindi gusto ni Charles na mapansin kaya pinili niya na magtago. Nag-concentrate na lang siya sa pagguhit at pagpinta. Para sa kanya ay ito ang tamang oras para gawin iyon. Pakiramdam kasi niya ay mas nakakagawa siya ng hilig kapag walang taong nakapaligid sa kanya. Gusto niya na mag-isa lang. Ayaw niya ng istorbo. Naiirita siya. Abala ngayon ang mga kasamahan sa orphanage kaya ramdam ni Charles na makakapag-concentrate siya. Nasa kalaliman siya ng ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Charles sa ginagawa. Sumigaw siya pero hindi lumingon. Hindi ako pupunta sa activity. Leave me alone. Sanay na ang mga kaibigan niya sa bruskong ugali niya kaya hindi na niya ikinahihiya ang sinabi. After looking at your paintings in the lobby, I don't think I can afford to leave you alone, Ragagino. Dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses at kakaiba ang accent ng sumagot, napalingon na si Charles. Sandali pa siyang natulala na magtama ang kanilang mga mata ng lalaking inistorbo siya. Pareho sila ng mata ng lalaki, light blue eyes. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit sa kabila din ng talento niya, maraming gustong umampon sa kanya. Sa murang edad kasi, makikita na daw na makisiw siya. Maganda daw kasi ang kulay ng kanyang mga mata. Kakaiba, kagaya din ng kanyang brown na buhok. Ayon sa mga madre, baka daw iyon ay namanan niya sa kanyang ama. Baka daw foreigner ito. Nasa ganoon din ang kanyang paniniwala, kahit hindi iyon inamin ng kanyang ina. Pero binabaliwala na lang niya iyon, kagaya ng pagbaliwala niya sa lungkot ng pag-iwan sa kanya ng ina sa ampunan. Naging napakasakit ng lahat at sa kanyang murang edad, itinanim na niya ang galit sa lahat ng mga nang iwan sa kanya. Pero kahit ganoon, hindi na niya gustong balikan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, hindi rin naman talaga siya ginusto ng mga ito. Isang pagkakamali lamang ang lahat. Isa lang siyang pagkakamali. You're the artist of those paintings and drawings in the lobby, right? The nun told me you might be in your room because you don't like to join those kind of activities. She was about to accompany me when something came up. She just told me the way here. Pagpapaliwanag pa nito kung paano siya nito natuntun. It doesn't matter. I don't want anyone here. Leave me alone. Naintindihan ni Charles na maaaring isa ito sa mga sinabing dadalaw na foreigner, kaya sinubukan niya mag-Ingles.
Dahil sa mga sponsors ng ampunan, nagagawa nilang mga bata doon na mag-aral. Maganda ang turo sa eskwelahan kung saan sila enrolled kaya masasabi ni Charles na kaya din niyang makipagsabayan sa lalaki kung makikipag-usap ito sa kanya. "You're rude," komento nito sa kanya. Pero sa halip na mainis o magalit, ngumiti pa ang lalaki. "I like it." Kumunot ang noo ni Charles. Kahit sanay na ang mga tao sa orphanage sa brusko niyang ugali, madalas ay napagsasabihan pa rin siya dahil doon. Masama daw iyon, kaya bakit ganoon ang reaksyon ng lalaki? Lumapit sa kanya ang lalaki. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tingnan ang itsura nito. Napansin niya na tila may pagkakahawig silang dalawa. Kapareho ng kanyang mga mata ay pareho din ang kulay ng kanilang buhok. Matangos din ang ilong niya kagaya nito pero dahil noong bata pa siya ay nadapa siya na naging sanhi para mabali ang isang buto sa kanyang ilong. Medyo crook iyon. Nakaramdam ng kakaiba si Charles habang nilalapitan siya nito. Pero kaiba niya, tila wala namang pakialam ang lalaki. Tinignan nito ang ginagawa niya. "Very nice. I like you already." Tumatango-tango pa ang lalaki saka nagbigay ng malaking ngiti. I don't want to be liked." Tumaas ang isang kilay na lalaki. "And why? The kids outside seem so desperate to be adopted. Will you?" "I don't want to. And I don't want to be adopted. I don't want to be with anyone." Natigilan ang lalaki sa kanyang sinabi pero ngumiti din pagkatapos. "I am a famous Italian painter, just so you know. And I understand why you don't want to be with anyone. Most artists are like that. I am, too. And because of that, you just made me want you more. You don't understand. I don't just want anyone while working. I don't want to be adopted. I don't want to have another family that will love me. Then in the end, we'll just... That's not a problem. You'll have me as a family. But you can expect me not to love you." Kumunot ang noo niya. Pwede ba iyon? Gusto siya nitong ampunin pagkatapos ay hindi siya nito mamahalin? Gusto siya nitong gawing pamilya pero hindi siya pahalagahan? "I'm not capable of any emotion. I can't love. But I want someone to call as a family. I want someone to continue my legend as I grow older. To support me. And because I think you have the talent and the same capabilities as me, I want you to be that one. I want to adopt you." Natulala si Charles. Pagkatapos ay napaisip sa mga sinabi nito. Ginusto ko ito. Pagkumbinsi ni Charles sa sarili. Naging matagumpay ang pag-ampon sa kanya ni Miguel Moretti. Sa kabila ng tila hindi katanggap-tanggap na dahilan nito para gustuhin siyang ampunin na tanging sa kanya lang naman ibinunyag nito, pumayag siya sa gusto ng Ginoo. Sa lahat ng gusto mag-ampon sa kanya, si Mr. Moretti lang ang hindi nagbigay sa kanya ng matinding affection. Kahit siya ay naguguluhan sa sarili pero tila nagustuhan niya ang ganoon. Ituturing siya nitong isang pamilya pero hindi mamahalin kagaya ng inaasahan niya na makukuha sa mga dating nagtangkang mag-ampon sa kanya. Pero sa huli ay nabigo lang. Dahil yata doon, parang gusto na lamang niya na hindi na mahalin pa. Sa murang edad niya, natakot na siyang mabigo. Pero dahil kakaiba ang gusto ng sikat na pintor, alam niya na hindi siya mabibigo. Sa una pa lamang ay hindi na siya nito pinaasa ng bagay na pinaasa siya ng mga tao sa kanya. Hindi na siya mabibigo. Pero hindi lang iyon ang dahilan ni Charles. Nalaman din kasi niya na pagkatapos ng naging activity ay napili ang 5 malalapit na kaibigan niya na ampunin. Ibig sabihin ay aalis na ang mga ito ng orphanage. May iwan siyang mag-isa doon. Maayos naman siya na mag-isa pero ayaw niyang maiwan. Hindi niya gusto ang ibang bata sa ampunan. Kaya minabuti na lamang ni Charles na kagaya ng mga ito ay magpaampon na rin siya. Kung titingnan din naman ang kanyang hinaharap, sa tingin niya ay mas makabubuti siya doon. Pareho sila ng hilig ni Mr. Moretti. Hindi man siya makakatanggap ng kahit anong pagmamahal dito, masasabi naman niyang magkakasundo sila dahil na rin sa klase ng pamumuhay nito. Noong una ay alinlangan ang mga madre tungkol sa pag-ampon din sa kanya.
Nang nag-CI kasi ang mga ito tungkol sa pintor ay hindi naging maganda ang resulta noon. Hindi daw maganda ang lifestyle ni Mr. Morty at bukod sa single ito, napag-alaman na babaero din ito. Pero nang si Charles mismo ang namilit sa mga madre ay nag-isip ang mga ito at sa huli ay nagtagumpay ang pintor na maampun siya. Tinutuon ni Mr. Morty ang pangako nito sa kanya. No emotions attached. Kung ang iba niyang mga kaibigan ay madalas na dalawin at padalhan pa ng mga nag-aampon dito bago maging legal ang pagkuha sa mga ito sa ampunan, hindi siya. Nakikipag-communicate ito sa mga madre pero hindi sa kanya. Ang mga tauhan din nito ang personal na pumupunta sa Pilipinas para ayusin ang mga papeles ng pag-ampon sa kanya. Ngayon ay nasa Italy na siya. Dapat ay maging masaya si Charles dahil naging matagumpay ang pag-ampon. Ginusto niya iyon, ipinilit niya iyon, pero hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Tama ba ang kanyang nagawa? Tama ba talaga na pumayag siya at ipinilit pa iyon? Kaya ba talaga niyang mabuhay ng walang pagmamahal? Kaya ba niyang mabuhay na tila nag-iisa? Yun ang nararamdaman ni Charles. Ipinasundo man siya ni Mr. Morty sa tauhan nito pero ramdam niyang ang layo-layo naman ito sa kanya. Napaka-formal, napaka-tahimik. Gusto naman niya ang tahimik pero bigla yata siyang natakot. O ang nararamdaman niya ay lungkot lamang dahil na rin sa nagkahiwa-hiwalay na sila ng mga kaibigan. Sa kabila ng pinagdaanan, pinahahalagahan pa rin ng matindi ni Charles ang mga naging kaibigan sa ampunan. Gusto niya ang mga ito. Matagal din ang pinagsamahan nila. Mahirap mawalay siya sa mga ito dahil nasanay na siya sa mga ito. Pero umaasa pa rin naman siya na magkakaroon pa rin ng komunikasyon sa mga ito dahil magkakaibigan naman ang mga umampun sa kanila. Humanga si Charles sa ganda ng bahay ni Mr. Morty nang makarating siya doon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanabik, lalo na nang makita niya na hindi lang basta-basta ang bahay. Napupuno ng murals ang dingding, pati na din ang kisame noon. Humanga siya sa ganda ng paintings at pati na din sa laki ng bahay. It looks like a palace. Hindi niya maiwasang mabanggit because it really is. Napalingon si Charles nang marinig ang boses. Nakita niyang nakatayo si Mr. Morty, hindi kalayuan sa kanya. My house is what you call in Italian palazzo. It is a palace built by wealthy families of the Italian Renaissance. And the murals? You painted it? Tumango ito. And someday, I want you to paint here too. The east wing is not yet painted like this. Umiling si Charles. I don't know how to make murals. I never try. I think I can't. It's weird it is not that easy. Everything in life is not easy. You should remember that. And you learn how to. You will paint murals. You'll be like me. Now you're here. Sinalubong ni Charles ng tingin ng matandang lalaki. Punong-puno ng determinasyon ang mukha nito. I can't do everything. You can't force me. You should not force me. Mapanuksong umiti ito. I want to. And what I want, you will do. Welcome to a Morty life. Filio mio. Pasensya na kayo ha. Ito lang ang nakayanan ko. May bigat sa dibdib na wika ni Naomi habang ibinibigay sa mga bata na naging kaibigan niya ang dala niyang mga burgers. Noong isang araw ay pinangakuan niya ang mga ito na dadalhan niya ang mga ito ng masarap na pagkain kapag napili siya bilang main model ng commercial shoot na matagal na niyang pinapangarap na mapili at gawin. Malaki ang paghanga sa kanya ng mga bata kaya naman alam niyang matinding umasa din ang mga ito na mapipili nga siya sa pinapangarap na pwesto. Pero dahil bigo siya, nabigo din niya ang mga ito. Ate Naomi, okay lang ito no? At least, tinupad mo ang pangako mo sa amin. Isa pa, masaya na kami na napili ka sa pinapangarap mong role. Mapapanood ka rin namin ng bongga sa tuwing makakasilip kami sa TV. Masayang wika ng 13 gulang na si Almira. Sinugundahan naman ito ng 2 nakababatang kapatid nito na sina Leon at Rosaline. Isang taon na din niyang kilala ang mga ito at sa tuwing napapadaan siya sa may seaside sa Manila Bay,
Hindi pwedeng hindi sila magbabatian o magkukwentuhan. Napalapit na ang mga bata sa kanya simula nung unang araw na mamalimos ito sa kanya. Uli lang lubos na magkakapatid at nabubuhay na lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pamamalimos sa seaside at sa iba pang kalapit na lugar. Ayon sa kwento ng mga ito'y iniwan daw ang magkakapatid sa isang ampunan, pero ginustong tumakas doon dahil pinagmamalupitan ng mga ito ng may-ari. Simula noon, mas ginusto na lamang ng magkakapatid na tumira sa lansangan. Mahirap man daw pero ang mahalaga ay magkakasama ang mga ito. Minsan na din kasing tinangkang paglayuin ang magkakapatid nang muntik ng ampunin ang bunso ng mga ito na si Roslyn. Hindi naman gusto ng mga itong malayo sa isa't isa. Kaya minabuti na lang ng mga itong lumayo at mamuhay ng ganoon. Mabait ang magkakapatid. Hindi ang mga ito ang klase ng namamalimos na basta na lang lalapit sa iyo at hihingi ng pera. Madalas ay babatiin ka muna ng mga ito. Magtatanong kung may magagawa ba ang mga ito sa iyo kapalit ng kahit kaunting pera na maibibigay mo sa mga ito. Nagustuhan niya ang ugali ng magkakapatid at dahil sadyang malapit siya sa mga bata, lalo na sa mga kagaya nito, naging panatanan niya na tulungan ng mga ito. Kapag pakiramdam niya ay umaangat na siya.